Elizabeth Cruz point of view. Unti-unti kong inilapit ang mukha ko sa kanya, ngunit ng ilang pulgada na lamang ang layo namin sa isa't isa, ay kusa akong lumayo. Nasapu ko ang mukha ko dahil sa frustration. I'm sorry, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Hinging paumanhin ko sa kanya sabay tayo. Ano yon, Elizabeth? Napakahina mo talaga. Bakit pagdating sa kanya ay ang hina-hina mo? Seryoso? Hahalikan mo ang isang lalaking engaged na? Hindi ka pinalaki ng mga magulang mo para maging isang kabit. Maiyak-iyak kong sabi sa aking sarili. Ilang sandali pa'y sunod-sunod na katok sa pinto ang narinig namin. Godric, nandyan ka ba? Hindi ko siya magawang tingnan at nakatalikod ako sa kanya habang nakahawak sa noo. Hindi ko kayang makita kung anong emosyon ang meron siya. Pang-insulto ba? Panghuhusga? O galit? Narinig ko siyang tumayo bago naglakad palapit sa pinto. Andito kami! Open the door! Nakarinig ako ng kaluskos mula sa labas at ilang sandali pa'y bumukas ito at bumungad sa akin si Grace at ang isang staff na may hawak na susi. Agad niyang niyakap si Godric ng mahigpit. My goodness, I was so worried. Ano ba nangyari sa'yo? Ayoko namang sirain ang moment nila o bigyan ng bagay na paghihinalaan si Grace. Ay kailangan kong lumabas para makahinga. Kaya naman naglakad na ako patungo sa pinto at noon ko napansin si Grace. Ang pag-aalala sa mukha niya ay napalitan ng pagtataka at selos. Isang emosyon na alam ko dahil ganon din ang nararamdaman ko sa mga sandaling ito. May naglak ng pinto sa amin hindi rin kami makalabas. Rinig kong paliwanag ni Godric. Dahil alam kong wala naman akong ginawa o binalak na masama ay naglakad na ako palabas. Excuse me. Ilang minuto ba lumipas na nakakulong kami? Hindi naman siguro isang oras ano? That's it? Walang explanation? You will leave just like that? Napatigil ako sa paglalakad dahil sa narinig at napataas ang kilay dahil sa narinig na pang-aakusa sa tono ng boses niya. Baby, hindi Godric. I'm not gonna pretend that I am not aware who she was in your life. I know she is your ex and you're locked in a dark room together. Kahit sino naman siguro ay magkakaroon ng ibang idea, ano? Lumingon ako sa kanya at nakatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi mababakasan ng pagbibiro at pawang kaseryosohan at paghihinala lamang. Kung yan ang gusto mong paniwalaan ay paniwalaan mo. Kasi kung sasabihin namin wala namang nangyari, maniniwala ka ba? Balik tanong ko sa kanya sabay ngiti. Oo, ex niya ako. Pero hindi ako ganon kadesperada para akitin siya kung saan maraming tao at masisira rin ang pangalan ko. Miss Pascua, you look smart. Please don't embarrass yourself. Kalmado kong dagdag at hindi nawawaglit ang praktisadong ngiti sa mga labi. Pareho ko silang tiningnan at nakita ko mga mata ni Godric na tila humihingi ng dispensa. Tinalikuran ko na silang dalawa bago pa humaba ang diskusyon. It's not what you think, baby, I swear. Dinig ko pang pangungumbinsi ni Godric sa mapapangasawa habang palayo ako. Mabuti na lang at kakaunti lamang ang mga tao sa paligid at walang naging saksi sa nangyari kung hindi ang staff na nagbukas ng pinto at kaming tatlo. Oh, what took you so long, Liz? Nasira ba ang tiyan mo? Usisa ni Pia na maupo ako at kunin sa kanya ang gamit ko. Oo pagsisinungaling ko. Malit na bagay lang naman ang nangyari at ayaw kong mag-alala pa siya. Pia, pwede ba pagkatapos natin kumain ay umuwi na tayo? Medyo hindi kasi maganda ang pakiramdam ko Sige lang Elizabeth, dagdagan mo pa ang pagsisinungaling. Ganun ba? O sige, medyo bored na nga rin ako Hagik-hik niya sabi at inasandali pa ay may nagbigay na rin ng pagkain ko. Thank you. Kahit na walang gaanong gana ay nakalahati ko naman ang pagkain nakahain sa harap ko. Napansin ko rin bumalik na ang dalawa sa mesa nila. Ngunit hindi ko na sila pinagtuunan pa ng pansin. Matapos namin kumain ay nagpaalam na kami sa iba. Isang tango tipid ng ngiti lang ay ginawad ko sa kanila nang makapagpaalam na si Pia at matapos nito ay sumunod na ako palabas. Ramdam ko ang pagsunod ng mga mata sa akin. Ngunit hindi ko na inalam pa kung sino sa kanilang dalawa ito. Inabot din kami ng ilang oras sa biyahe at nang makauwi ay magaan ang loob ko na naligo at nagbihis.
Maraming salamat, bunso. Pangako kapag ikaw naman ang magka-baby ay babawi ako ha. Nakangiti kong panunokso sa kanya na puntahan ko si Cedric sa kwarto niya. Sa narinig ko ay sumimangot si Sky. Mailap ang kapatid ko sa mga lalaki at kapag may magtatangka ay tatakutin niya ito. Siniguro niya sa akin noon na wala na siyang mararamdaman pa kay Godric, ngunit ayaw niya na raw muna ng commitment. Tigilan mo nga ako ate, banas niyang wika at natawa na lang ako. Hindi mo ko maluloko, may nangyari ano? Sa tanong niya ay unti-unting nawala ang ngiti sa mga labi ko at napabuntong hininga ako habang tinatapik ang likod ni Cedric. May nagkulong kasi sa amin sa isang storage, Sky. Hindi ko na malaman kung sino pa eh. Ang tanga ko kasi sinundan ko siya at alam mo ang katangahan na muntik kong gawin. Ang halikan siya. My goodness, Sky. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at muntik ko na siyang hinalikan. Kapag nagkataon na isang malaking kasalanan na nagawa ko, naiiling at naiinis sa sarili kong sabi sa kanya. Kung nagawa ko yun ay baka hindi ko na maiharap ang sarili ko sa anak ko. May kalungkutang lumukop sa mga mata kong sabi, Ate, huwag mong masyadong dibdibin yun. Ang importante ay hindi mo ginawa. Ang importante ay kaya mong pigilan ang sarili mo. Hindi katulad nung ex mo na binarandra na lang sa ex niya ang bago niya. Na para bang hindi siya halos maglumuhod sa iyo noon. Hindi naman natin siya masisisi, Sky. Sige, dalhin ko na tong batang ito sa kwarto namin. Salamat ulit, bunso ha. Ate loves you. Panguto ko sa kanya upang makalimutan namin pareho ang paksa. Dahan-dahan kong binuhat ang anak ko at pinagbuksan naman niya kami ng pinto. Mahal ko rin kayo. Good night, ate. Good night, baby. Pahabol niya at nakangiti kong hinalikan ang pisngi ni Cedric at inihiga siya sa kama namin. Kagaya ng inaasahan ay nagtrending ang naturang anniversary at laman ito ng mga balita. Kalat din ang fashion ng mga dumalo kagaya ko. Ilang beses na pinakita sa akin ni Sky at Lloyd ang mga litrato ko at puring-puri nila ako. Nakita rin niya si Grace at halos kulamin nilang dalawa ang picture. Tapos na rin ang photoshoot namin para sa magazine at isasama roon ang nagaganap sa party. Ang nakuha kong bayad ay napagdesisyonan kong gamitin upang magbukas ng bagong branch ng negosyo namin na mini grocery. Minsan, matutulala pa rin ako kapag nakikita ko ang laman ng bangko o ang perang hawak ko. Hindi pa rin ako sanay na nakakatanggap o mahawak ng ganong kalaking pera. Nakakabangon na kaming magkapatid at naaabot na ang mga pangarap na noon ay hanggang panaginip lamang. Nakakamta ng mga bagay na noon ay ni sa hinagap ay hindi namin inakalang makukuha. Nagsimulang maaga ang aking araw dahil sa kakatapos lamang ng pakikipag-usap sa gagawin na plano namin. Ngunit nasira ito dahil sa nakatanggap ako ng text mula sa isang taong hindi ko inaasahan. Let's meet at Trinity Company at 1 p.m. later. If you don't show up, that will just mean that you are guilty. Hindi na kailangan pang magpakilala ng sender na ito dahil nakilala ko na ito agad. Hindi yun isang pakiusap o request, kung hindi ay isang demand. Masyado na bang ginamit ang pagiging degree holder niya at pagiging edukada para mandikta ng ibang tao? Gayunpaman, kahit na masama sa loob ko ay natatagpuan ko ang sarili ko na nauupo sa harap niya sa nasabing lugar. Hindi dahil para ipakita sa kanya na hindi ako guilty, kung hindi para na rin sa ikatatahimik ng kalooban namin pareho. Sinubukan ko naman kasing ilagay ang sarili ko sa lugar niya. At kung ako nga naman ay makita kong magkasama ang fiancé ko at ang ex niya, ay baka ganun din ang maisip ko. Kalmado ang mukha at walang mababakas na negatibong emosyon. Sa harap niya ay may tasa ng kape at isang slice ng cheesecake na wala pang bawas. You actually came, ha? Tura niya habang nakahalukip-kip. May iba pa bang dahilan kung bakit mo ko pinapunta rito? Diretso kong tanong sa kanya at umorder lang ng tubig sa lumapit na waiter. Looking at me with unwavering eyes means you are not guilty at all, or you already mastered the art of lying. Kalmado pa rin niyang punto na hindi naalis ang tingin sa mga mata ko. Alam mo na kayang-kaya kitang basahin? Dagdag niya sabay pakawala ng nag-uuyam ng ngiti. Napabuntong hininga na lang ako. Grace, hindi kita kilala pero hindi ako pinalaki ng mga magulang ko para maging isang kabit lang. At hindi ako sigurado kung bakit mainit ang dugo mo sa akin.
Gayong ang naging kasalanan ko lang ay maging ex ang fiancé mo. Wala na kami, okay? Matagal na at ikaw ang pakakasalan niya. Wala ka bang tiwala kay Godric? Litanya ko sa kanya dahil ayaw kong tuluyang masira ang araw ko o makaaway siya. Ito yung pagkakataong sasabihin ko na sa kanya ay may tiwala ako pero sa iyo ay wala. Tumayo na ako dahil sa sinabi niya. Kung ganun ay wala ring silbi kung mag-uusap pa tayo at pareho lang nating sasayangin ang mga laway at oras natin. Hahakbang na sana ako pareho na magsalita siya. Godric never left, Elizabeth. Nanigas ako sa kinatatayuan ko dahil sa narinig. Parang may sumabog na bomba sa paligid at sandali ako nabingi. Ano raw? Hindi raw umalis si Godric? He was with me the entire time. Now, gusto mo bang marinig ang nangyari o aalis ka? Napapikit ako, napakapit sa suot na pantalon. Wala na kaming relasyon kaya wala na rin akong karapatan pang malaman ang mga ganyang bagay. Huli ko na sanang iahakbang ang mga paa ko pero kusang huminto at nangihinang napaupong muli dahil sa susunod niyang sinabi. He was mentally ill. Tila ako tinakasan ng kaluluwa ko at ilang beses na bumukasara ang bibig. Bakit? Paano? Ha? Nalilito at gulat kong mga tanong. Pinagsiklop niya ang mga kamay sa ibabaw ng mesa bago sumagot. Godric underwent a therapy with me to get over the past and his dad's death. What became of Godric before when he treated you? The way he did was your doing and his dad. Sinaktan mo siya at ang daddy lang niyang natira sa buhay niya, Elizabeth. Ikaw na lang natira sa buhay niya pero iniwan mo siya para lumaki sa kamay ng daddy niya. What did you expect someone to turn out when his father is sick too? Napasingap ako sa narinig at ang tinakip ang nanginginig na kamay sa bibig. Nagsimula mag-init ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Hindi totoo yan. Alam mo kung anong ginawa niya kay Godric? Siya lang naman na nagtanim ng mga bagay na nagawa niya noon sa'yo. Gusto niyang gawin din ni Godric ang ginawa niya sa kanyang asawa. Dahil sa pagiging obsessed at possessive niya sa mami ni Godric, ay nagpakamatay na lamang ito para takasan siya. It is so traumatic to him that his mind automatically erased the memory. Tragic, isn't it? But Godric didn't want that. He fought his own demons to save you from him. He fought the memory and wrong teachings of his dad to become a better version of himself. And he's now fine, thanks to me. He is healed and he's in better condition because I was there for him, Elizabeth. Ngayon ay parang nasiguro akong baliw para sa iba na naiiyak na lamang. Parang sasabog na ang puso ko sa nalaman at narinig. Hindi ko alam. Paulit kong turan. Puno ng pagsisisi at galit sa sarili dahil wala akong idea sa nangyari. Of course you don't. He's better off without you in his life, Elizabeth. Kung ako sa iyo ay lalayo ako sa kanya dahil baka bumalik ang sakit niya. Ilang sandali pa ay lumapit pa siya at bumulong. Stay away from him or you will wake his demons again. Itutuloy.